tapos na yung shoot. Although lifestyle session siya, supposed to be mabilis lang yun, mga 2 hours lang. Naging kaibigan ko na kasi si Mami. Ang amazing nilang pamilya. Parehong mababait. So, syempre nagkwentuhan pa kami. Natagalan pa kami, di ba? Sa kwentuhan. Mabilis lang yung shoot. Ang bait ni Valerie, bait ni Baby Valerie. Kaya anong petsa na ako nakaalis ng bahay nila, 2:30 na. So, yun yung yun yung routine ko kapag may shoot ako. So, alis ng bahay ng, depende sa oras, usually mga 10 yung start ko, 10:30 kanina. Ngayon kasi ang start namin is 11:30. So, umalis ako ng bahay din. So, preparation sa umaga, mas madalas preparation ko sa gabi. Since kasi na-busy kagabi, so umaga na ako nag-prepare. Okay naman lahat. So, half of the day, yun, napupunta sa session, sa photography session. Then the other half is either mag-grocery ako or gumala, diba? So, in a month, siguro mga 4 to 5 sessions yung ina-accept ko. That's more than enough sa akin for my COBD. Kasi I don't accept naman a lot of bookings. Nawawala, nagsasacrifice yung, depende sa photographer, depende sa business owner, pero sa akin enough lang yung 5 to 6. Though minsan nag-E8, pero madalang yun, or dati pa yun nung nung nagsisimula pa lang ako, medyo hapit talaga. Ngayon I stick to 5 to 6 na lang kasi may birth dyan and then may newborn, para yung time ko nabubuhos ko talaga sa client, kasi hindi naman natatapos yan sa taking of photos lang, diba? Editing, tapos upload ko sa website, ganyan. So, basically ganyan. Kung gusto mong magkaroon ng photography business na niche, kasi wedding is not niche, diba? Ang daming nagpapakasal. Sino ba naman ang gusto magpakasal ng walang photographer? Usually 95% meron at meron. So, kaya hindi na siya niche. But newborn photography, hindi lahat gusto ng newborn photography, and it's not for everybody as well, yung newborn photography. But there's someone out there na gusto ng newborn photography, so that is your market. Sila yung client mo. Okay? So, hindi ako nakakuha ng madaming BTS. Nag-enjoy kami sa shoot. So, siguro mag-a-add na lang ako at the end of the video, mag-a-add na lang ako ng mga edited photos nitong session na to. So, yun lang. Naisip ko lang i-share yung a day, parang gano'n, a day in the life of a newborn photographer, newborn and birth photographer. So, sa susunod siguro, i-vlog ko naman yung sa birth naman mismo, kasi yun talaga sobrang nakakapagod yung birth. Pero fulfilling naman yun. Iba ang maubos yung oras mo, pupuyat ka, but at the same time, to be able to serve a family who really value the beauty of, it's very kasi sometimes it's very intangible yung beauty ng bird photography. Hindi lang siya dun sa photos na nakikita nila. It's it's hard to explain. Makikita mo na lang siya sa reaction ng mga na document mo na birth ng mga family na, 'di ba? So,
nabigyan mo ng magandang bird story. So next time, yun naman ang gagawan ko ng vlog ko. A day in the life of newborn and bird photographer in doing bird photography. Ay, yun muna.